Noong gabing yun, tahimik ang buong baryo, pero may isang huni ng uwak na paulit-ulit na dumadaloy sa hangin, parang may binabala. Sa ilalim ng mapuputlang ilaw ng buwan, may isang lalaking nakaupo sa tabi ng ilog. Malalim ang iniisip. Nanginginig ang mga kamay habang yakap-yakap ang isang napakaliit na sanggol. Ang balat ng bata ay malamig. Ang paghinga nito'y mahina. At sa likod nila, may isang aninong nakasilip mula sa kadiliman. Si Lando, isang maglolong, ang pangunahing bida ng kuwentong ito. Isa siyang simpleng mamamayan sa bayan ng Sisumabanga, kilala sa paggawa ng tambo, ng alulong, ng mga gamit mula sa balat ng hayop. Tahimik ang kanyang buhay, pero puno ng sugat ang kanyang nakaraan. Bata pa lang siya, ulila na. Ang ina, pinaniniwala ang kinain ng aswang. Ang ama naman, nalunod sa ilog ng gabing may pulang buwan. Simula noon, sa kanya na nakadikit ang malas ng kanyang apelido. Halos lahat umiwas sa kanya. Tanging ang matalik niyang kaibigan na si Pido ang nanatili sa kanyang tabi. Si Pido na laging may bawang biro at kap sa umaga. Ano na naman niyang iniisip mo diyan, Lando? Sabay abot ni Pido ng tinapay habang sila'y nakaupo sa gilid ng bandok, tanaw ang buong baryo. May nararamdaman akong kakaiba sa hangin, sagot ni Lando. Parang may paparating. Teka, hindi ba't ganyan ka rin noong isang linggo? Baka naman gutom ka lang. Ngunit totoo ang nararamdaman ni Lando. Simula pa noong nagsimula ang buwan ng tag-ani, may kung anong pagbabago sa paligid. Ang mga manok sa likod bahay, isa-isang nawawala. May mga kuting na natagpuang tuyot at walang dugo. At ang pinakakakaiba, may batang nakita sa kagubatan, hubot-hubad at walang alaala kung sino siya. Iyon ang batang iyon, ang sanggol na inyakan sa ilog noong unang gabi. Isa matandang babae ang nagbigay sa kanya nito. Halos humihingalo sa pagod at takot. Ilayo mo siya, bago pa mahuli ang lahat. Bulong na matanda bago ito biglang tumakbo papalayo at hindi na muling nakita. Sa simula, inakala ni Lando na ang bata ay iniwan ng ina, isang ulilang anak ng trahedya. Pinangalanan niya itong Ibo, hango sa tunog ng unang iyak nito. Kakatuwa, si Ibo ay mabilis lumeki. Sa loob lamang ng isang linggo, parang isang taon na agad ang itinaas sa leki. Hindi marunong ngumiti ang bata. At bawat gabi, palagi itong gising, nakatitig sa isang sulok ng silid, tila may kausap na hindi nakikita. Baka naman multo lang yan, bero ni Pido minsan, pero ramdam ni Lando ang kilabot sa boses ng kaibigan. O baka hindi siya tao. Isang gabi, may nangyaring hindi inaasahan. Habang natutulog si Lando, nagising siya sa iyak ni Ibo. Ngunit pagtingin niya sa kuna, wala na roon ang sanggol. Nakabukas ang bintana. At sa labas, sa tabi ng puno ng mangga, may nakatayong babae, nakatalikod, mahaba ang buhok, at buhat-buhat si Ibo. Mabilis siyang tumakbo palabas. Hoy! Sino ka? Ibalik mo ang bata. Ngunit nang makalapit siya, naglaho ang babae. Wala na si Ibo. Wala na rin ang babae. Tanging mga bakas ng paa sa basang lupa ang naiwan, mga yapak na hindi karaniwang leki, tila paa ng hayop. Kinabukasan, nilibot ni Lando ang buong gubat. Kahit si Pido ay hindi na niya nakuhang kausapin. Umiyak siya habang tinatawag ang pangalan ni Ibo. Nang malapit na siyang sumuko, may narinig siyang hikbi mula sa ilalim ng isang punso. Nilapitan niya ito, at doon, nakita niyang muli ang sanggol. Hubot-hubad. May dugo sa gilid ng labi. Ngunit buo at buhay. Sa likod ng punso, may nabaling sanga. At sa dulo nito, isang piraso ng balat ng tao o ng kung ano man. Mula noon, hindi na mapakali si Lando. Ano ba talaga ang sanggol na ito? Tao ba siya o nilalang? Isang gabi, nagkasayahan ang buong baryo. May pista. May inuman. Si Lando, tahimik lang sa isang sulok, buhat-buhat si Ibo. Ngunit habang tumatagal ang gabi, napansin ng mga tao ang kakaibang kilos ng bata. Hindi ito natutuwa sa musika. Hindi rin ito nakikisalamuha sa ibang bata. Sa halip, nakatitig ito sa isang matandang lalaki, si Mang Ete,
ang albularyo ng baryo. Mukhang hindi ka sang-ayon sa sayawan. Iho, pabirong beti ni Mang Ate kay Ibo. Ngunit biglang lumamig ang paligid. Tumigil ang hangin. Tumigil ang musika. At mula sa bibig ni Ibo, lumabas ang isang salitang hindi kilala ng kahit sino. Balik. Napatras si Mang Ate. Lando, saan mo nakuha ang batang yan? Hindi siya agad nakasagot. Napansin niyang nag-iiba ang tingin sa kanya ng mga tao. May halong takot, may pagdududa. At sa isang iglap, sumabog ang ilaw sa poste. Nawalan ng kuryente. Nagkagulo ang mga tao. At sa dilim, may nakita si Lando. Isang peres ng pulang mata sa likod ng entablado. Tumingin ito sa kanya, sa bata, at tumawa. Hindi iyon halakhak ng tao. Lando, bulong ni Mang Ate, ang batang yan hindi basta-basta. Anak yan ng nilalang na matagal nang nagpapanggap na wala na. Anak yan ng aswang. Napahigpit ang hawak ni Lando sa sanggol. Nagsimula ng lumamig ang katawan ni Ibo. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng tekot, ng gulo, ng banta, isang bagay lang ang sigurado niya. Hindi niya ito pababayaan. Pero kung siya ang magtatanggol sa anak ng aswang, sino naman ang magtatanggol sa kanya? At sa gabing iyon, sa gitna ng ulap ng usok at huni ng uwok, isang nilalang ang bumaba mula sa kakahuyan. May tangkad, may itim, at may pakpak. At doon nagsimula ang tunay na kuwento. Noong sumunod na araw, tila may bumigat sa hangin ng Sitio Mabanga. Ang mga tao ay hindi na makatingin ng diretso kay Lando. Ang mga dating kakilala kumor, umiwas ng tingin, binubulong ang pangalan niya na may takot at pagdududa. Peti ang mga bata, dumidikit na lang sa kanilang mga ina kapag siya'y dumadaan. Sa gitna ng katahimikan ng baryo, parang siya lang ang maingay, hindi sa salita, kundi sa bigat ng tanong na bumabagabag sa kanyang isipan. Anak na ba talaga ng aswang si Ibo? At kung anong ibig sabihin yon para sa akin, hindi siya makatulog. Hindi rin siya mapakali. Aulit-ulit niyang inalala ang gabing nakita niya ang pulang mata sa entablado, ang tinig ni Ibo na parang hindi boses ng sanggol. At ang pinakanakakakilabot, ang sinabi ni Mang Ate. Hindi niya malaman kung alin ang mas nakakatakot, ang posibilidad na may halimaw sa loob ng kanyang anak o ang idea na baka isa rin siyang bahagi ng mundong yon. Pagkauwi niya sa barong-barong, nadetnan niya si Pido na naghihintay sa labas. May dalang mainit na lugaw at sabaw na manok. Pering Lando, mahinang sabi ni Pido, hindi na normal ang mga nangyayari. Pero alam kong hindi ka masama. Hindi mo pinili, too. Pero baka panahon na malaman mo ang totoo. Totoo? Tanong ni Lando habang iniaabot ang bata sa juyan. Anong totoo, Pido? Ang nanay mo, umupo si Pido sa baito, may sinasabi ang matatanda noon na hindi siya karaniwang babae. Nagaling siya sa lahi ng mga bantay sa pagitan ng liwanag at dilim. May dugo siyang may kapangyarihan. Lando, hindi lang siya basta kinain ng aswang, may dahilan kung bakit siya ang pinili. At ikaw, baka ikaw ang natirang tagapagmana. Hindi makasagot si Lando. Matagal siyang nanahimik, ang mga mata nakatuon kay Ibo ng ngayon ay tahimik na nakatingin sa kisem, tila may kausap na hindi nila nakikita. Kinabukasan, naglakad si Lando papunta sa gubat kung saan niya unang natagpuan si Ibo. Gusto niyang alalahanin ang bawat detalye, baka may iniwang palatandaan ang matandang babae. Sa kalagitnaan ng mga puno at ugat, naramdaman niyang parang may nakamasid sa kanya. Tumigil siya. Sino ka man, lumabas ka. Isang malamig na hangin ang dumaan. Maya-maya'y isang enyong baybay ang lumitaw mula sa liwanag ng araw na dumaan sa mga sanga. Maputi ang balat, kulay pilak ang buhok, at may meta na tila hindi lang tumitingin, kundi bumabasa ng kaluluwa. Lando, wika ng diwata, ikaw ang anak ng tagabantay. Ang dugo mo'y hindi basta tao. At ang hawak mong bata, siya ang hudyat ng pagbabalik ng itim na sigwa. Ang pinakamalakas na aswang ng Hilada, isinumpang magbalik sa oras na may labas ang kanyang anak mula sa sinapupunan. Bakit ako? Bakit sa akin siya napunta?
Halos pabulong na ang tinig ni Lando. Dahil ikaw lang ang may kakayahang lumaban sa kanya, kung nanaisin mo. Ngunit bago mo magawa yun, kailangan mong gisingin ang lakas sa loob mo. Mula sa manipis na ulap ng liwanag, iniabot ng diwata ang isang bagay, isang maliit na kabib, kulay abong perlas, may ukit na meta sa gitna. Ito ang mutya ng paningin. Gagamitin mo ito para makita ang tunay na anyo ng mga nilalang na nagtatago sa balat ng tao. Ngunit mag-ingat ka, sa sandaling gamitin mo ito, wala ka nang babalikan. Ang dating mundo mo'y hindi na magbabalik sa dati. Hindi agad tinanggap ni Lando ang mutya. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko rin alam kung dapat ba talaga akong makialam. Ang pag-iwas, wika ng diwata, ay isa ring pagpili. Ngunit sa bawat pag-iwas mo, lumalakas ang sigwa. At sa bawat araw na lumilipas, mas napapalapit ang anak sa kanyang tunay na anyo. Pagkaalis ng diwata, uwi agad si Lando sa kanyang kubo. Hindi siya nagsalita. Hindi rin siya agad kumilos. Ilang oras siyang nakaupo sa tabi ni Ibo, pinagmamasdan ang maamong mukha nito. Paano niya kayang tanggapin na ang batang minahal niya na parang sariling dugo ay maaaring maging panganib sa lahat ng tao? Lumipas ang ilang araw, sinimulan niyang bantayan ang mga kilos ni Ibo. Napansin niyang hindi na ito umiyak sa gabi. Bakus, tumatayo ito minsan sa juyan at nakatitig sa labas ng bintana. Minsan, nagising si Lando at nakita ang bata sa harap ng pintuan, nakatayo sa dilim at nagsasalita ng lengguweheng hindi niya alam. Nang lapitan niya, biglang tumahimik si Ibo at tila wala itong maalala. Si Pido, sa kabila ng takot, nanatiling kasama ni Lando. Kahit ano pa, Yen, anak mo na Yen. At ako, kaibigan mo pa rin. Isang gabi, habang nasa bangin si Lando, hawak ang mutya, dumating si Mang Ete. May dalang baston, may baong babala. Alam ko na ang hawak mong bata. At alam ko rin kung anong ibig sabihin ng mutyang Yen. Lando, hindi lang basta anak ng aswang ang alaga mo. Siya ang tulay para sa pagbabalik ng hari ng mga anino. Kung hindi siya mapipigilan bago magbilog ang 3 buwan, mawawala na ang harang sa pagitan ng ating mundo at ng kanilang mundo. Anon kailangan kong gawin? Ihanda ang sarili mo. Hindi sapat ang lakas ng loob. Kailangan mo matutong gumamit ng liwanag sa loob. Isang kapangyarihang hindi lahat ay binibiyayaan. Sa ilalim ng malamlam na buwan, inanggap ni Lando ang unang hakbang. Magsisimula na ang kanyang pagsasanay, hindi bilang tagapangalaga ng isang sanggol, kundi bilang huling bantay ng liwanag. Ngunit ang hindi niya alam, may isa pang nilalang na nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Isang matandang babae, may balingkas ng anino, at isang ngiting pun ng paghihiganti. Hindi mo na siya matatakasan, Lando, bulong ng hangin. Dugo mo, dugo rin namin. Mula ng gabing iyon, tila bumigat lalo ang mundo ni Lando. Hindi lang dahil sa kinakaharap niyang panganib, kundi sa unti-unting pagbukas ng mga sugat na matagal na niyang ibinaon. Sa bawat paghinga niya, bumabalik ang alaala ng kaniyang ina, kung paanong sinigawan siya ng mga tao habang inaakay palabas ng kanilang bahay, habang hawak nito ang sanggol niyang katawan, at kung paanong sumiklab ang apoy sa kanilang tahanan. Sabi ng mga tao, sinumpa raw ang nanay niya, na aswang, na hindi dapat kinukop ng kahit sinong tao. Pero hindi ganoon ang pagkakakilala ni Lando sa kanyang ina. Sa murang edad, naranasan niya ang init na yakap nito, ang haplo sa tuwing may lagnat siya, ang halik tuwing siya'y natatakot sa kulog. Kung tutuon ngang halimaw siya, bakit ganoon siya magmahal? Ngayon, tila umikot na muli ang kapalaran. Sanang gayon ang pinaghihinalaan, kinatatakutan, iniiwasan. At ang batang si Ibo, gaya rin ng dati niyang sarili, ay nababalot sa mga tanong at pangamba. Kaya ko pa ba ito? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang batang himbing sa juyan, ang mukha'y payapa. Ngunit sa gabi tila ibang nilalang. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Lando ang pagbabago sa paligid. Ang mga alitap-tap sa gabi, biglang nawala. Ang mga aso sa baryo,
teho ng teho sa di may paliwanag na direksyon. Minsan, habang hinuhugas niya ang kanilang mga gamit sa ilog, may aninong dumaan sa likuran niya, pero paglingon niya ay wala namang tao. Isang gabi, habang papauwi siya mula sa gilid ng bukirin kung saan sa nagpapraktis ng ilang ritual na itinuro ni Mang Ete, napansin niya ang mga ibon, lahat nakatingala, hindi kumikibo, para bang may inaabangan sa langit. Bigla na lang himangin, malamig at matalim. At sa punong malapit sa kanya, may boses na bumulong. Lando, pumihit siya, hawak ang maliit na kabib na ibinigay ng diwata. Hindi niya ito agad ginamit. Akot siyang makita ang ayaw niyang makita. Ngunit sa kabila ng lahat, pinikit niya ang meta, inipit sa noo ang mutya, at saka dumilit. Sa isang iglap, nakita niya ang totoo, isang nilalang na hugis tao ngunit kulay abo ang balat, may pulang meta, at himahalinghing sa sanga ng pun. Nakangisi ito, at bago siya makagalaw, mabilis itong lumipad papalayo. Doon niya napatunayan, nagsimula na ang pagbabante. Hindi na lang si Ibo ang pinagmamasdan, peti siya. Nang makauwi siya, nadetnan niyang si Pido'y duguan ang noo, nakaupo sa sahig ng bahay. May pumasok, hindi ko nakita ang mukha, pero parang hayop kung gumalaw. Hinahanap ang bata. Bulong nito, habol ang hininga. Mabilis na nilapitan ni Lando si Ibo. Ligtas ito, pero umiiyak, at may mga itim na marka sa braso, mga parang kuko. Nanleki ang meta ni Lando. Hindi lang ito pananakot. Sinusubukan na nilang kunin siya. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Lando na turuan ang sarili sa tulong ni Mang Ete at ng mutya. Natutunan niya magbas ng mga palatandaan sa paligid, makiramdam sa enerhiya, at gumuhit ng mga pangontra. Ngunit kahit anong tapang ang ipakita niya, sa loob-loob niya'y may takot pa ring hindi niya malampasan. Isang gabi, habang pauwi mula sa paglalagay ng mga anting-anting sa paligid ng bahay, miling bumalik sa isip niya ang tanong, bakit ako? Bakit ako ang napiling tagapangalaga ng batang ito? At doon, bumalik ang kirot na matagal na niyang kinalimutan, ang gabing pagkatapos masunog ang kanilang bahay. Nakita niya noon ang mga meta ng kanyang mga kamag-anak, ang mga kapitbahay, ang mismo mga taong dati niyang tinatawag na pamilya. Lahat sila'y walang gustong kumupkop sa kanya. Isinumpa nila siya, itinaboy, tinawag na anak ng halimaw. At mula noon, natutunan niyang mabuhay mag-isa. Kaya nang muling pumasok si Pido sa buhay niya at hindi siya iniwan, hindi na niya ito binanggit kailanman. Ayaw na niyang masaktan ulit. Pero ngayon, narito siya. Tumatayo sa gitna ng dilim, may hawak na kabib ng kapangyarihan, may batang pinapasan ang kinabukasan, at may damdaming hindi niya may paliwanag. Bakit pa ako lalaban kung ako rin mismo'y hindi nabuo? Tanong ng kanyang puso. Minsan, nakaupo siya sa tabi ng ilog, tulala. Nilapitan siya ni Mang Ete. May tanong ka, sabi nito. Paano kung hindi ko kayang iligtas siya? Sagot ni Lando. Paano kung sa huli, siya pa ang magiging dahilan ng kapahamakan ng lahat? Tahimik si Mang Ete sandali. Ang tanong, Lando, ay hindi kung kaya mo, kundi kung pipiliin mong subukan. Ang kapangyarihan ay walang sese, kung hindi ito pinapande ng puso. At minsan, ang pinakadelikadong nilalang ay yung hindi alam kung para saan siya lumalaban. Sa gabi ring iyon, habang natutulog si Ibo, may narinig si Lando na boses sa labas ng bahay. Hindi boses ng tao. Tila bulong ng hangin pero malinaw. Isuko mo siya, Lando, bago mahuli ang lahat. Binuksan niya ang bintana at tumambad sa kanya ang isang aninong putol-putol, mukhang bebay, pero walang mukha. Tinitigan siya nito, saka nagleho. Paglingon niya kay Ibo, tahimik ito, pero dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi habang natutulog. Doon siya tuluyang napaluhod. At doon niya naunawaan, hindi siya pinili dahil siya ang pinakamalakas. Pinili siya dahil siya lang ang hindi agad susuko. Ang mga nilalang ng dilim ay dumarami na. Ang hangin ay nagiging mas malamig. At sa kanyang dibdib, nagsisimulang sumiklab ang liwanag na matagal na palang nakaamba.
ngunit kailanman ay hindi pa niya tinatanggap. Ang tanong na lang ngayon, lumipas ang mga araw na parang palaging gabi. Kahit pa sikat ang araw, pakiramdam ni Lando'y parang laging may aninong sumusunod sa kanya. Minsan, habang nag-iigib siya ng tubig sa ilog, bigla na lang lilitaw ang mga isteng pete, palutang-lutang, walang sugat pero wala ring dugo. Tuwing umaga, makikita niya ang mga damong paligid ng bahay nila, suyot at parang sinunog. At gabi-gabi, halos sabay-sabay, palaging may dumadaang hangin na may dalang amoy na hindi niya may paliwanag, parang dugo at asupre na pinaghalo. Lalong lumalakas ang presensya ng kalaban. Ang paligid ay tila nahihirapang himinga. Ang mga ibon, hindi na lumilipad. Ang mga kuliglig, tumigil sa pag-ingay. At ang mga meta ni Ibo, anti-unti nang nagbabago, hindi pa lubos, pero may mga sandaling nagiging dilaw ang piti nito, lalo na kapag siya'y natutulala sa gabi o imiyak ng walang dahilan. Si Lando, kahit pagod at puno ng tanong, patuloy na nag-iensayo. Kasama niya si Pido, na kahit may tekot ay hindi bumibitaw. Pareho silang may sugat sa loob, si Lando mula sa nakaraan, si Pido mula sa pagkalugmok ng sariling pamilya. Minsan, habang nagsusulat sila ng mga anting-anting sa kahoy, napahinto si Pido at biglang nagsalita. Naalala mo, Per, noong una tayong natutong magtago sa ilalim ng lemesa kapag umuulan na malakas. Tanong nito, nakangiti pero baka sa meta ang bigat. Para tayong mga batang duwag, sagot ni Lando. Akala natin, kapag tumakbo tayo't nagtago, ligtas na agad tayo. Pero ngayon, kahit saan tayo magtago, sinusundan tayo ng dilim, sagot ni Pido, saka napatingin sa malayo. Hindi na tayo bata, Lando. Pero aminin mo, natatakot ka pa rin. Tahimik si Lando. Hindi niya kayang magsinungaling. Natatakot siya, hindi lang sa aswang, kundi sa posibilidad na mawalan ulit ng mahal, na mawalan ulit ng tiwala. Nasa dulo ng lahat ng ito, wala rin siyang maililigtas, kahit ang sarili niya. Tuwing gabi, ginagawa niya ang mga pangontra. Pinapalibutan ang bahay ng jurog na asin, langis at halamang tinuro ni Mang Ete. Naglagay siya ng mga palawit sa mga bintana, mga petak ng dugo mula sa itim na manok na alay kay Apo Banwa, ang espiritong tagabante ng hangganan ng mundo ng tao at ng dilim. Pero kahit gaano pa kadaming ritual ang gawin niya, hindi na mabura ang kaba sa dibdib niya. Lalo na't parang palapit na nang palapit ang mga meta ng kalaban. Isang gabi, habang tahimik na nag-eeyo si Lando sa labas ng bahay, bigla niyang narinig ang iyak ni Ibo. Hindi ito karaniwang iyak, malalim, parang tinig na matandang lalaking umiyak mula sa loob ng katawan ng bata. Mabilis siyang pumasok at sa paglapit niya sa Juyen, may nakita siyang itim na usok na umikot sa ibabaw ng bata. Nang tinangka niya itong abitin, nasunog ang balat ng kamay niya, parang umepoy kahit walang apoy. Hindi na ito basta babala, sabi ni Mang Ete kinabukasan. Pumapasok na sila sa harapan ng pinto. Hindi lang nila gusto si Ibo. Gusto nilang gamitin ang bata para tuluyang baksan ang daanan. Anong daanan? Tanong ni Lando. Ang lagusan sa ilalim ng gubat ng limbaan, kung saan ikinedena noon ang hari ng anino. Isang nilalang na hindi lang kumakain ng laman, kundi na alaala. Kapag siya'y muling nakalaya, mawawala ang liwanag ng lahat ng naiwan sa mundo. Napaupo si Lando. Hindi niya alam kung kaya pa niyang tanggapin ang bigat ng sinasabi sa kanya. Ang isang batang kinolingan niya, ang tanging nilalang na minahal niya tulad ng anak, ay maaaring maging susi ng pagbagsak ng sangkatauhan. Hindi mo kailangang lumaban mag-isa, bulong ni Pido. Pero kung iwan mo to, baka wala ng iba pang lalaban. Habang papalapit ang ikatlong bilog ng buwan, mas tumitindi ang mga palatandaan. May mga hayop na nakakandara pa sa gitna ng gabi, may mga buntis na nakukunan ng hindi may paliwanag. Sa simbahan, natagpuang nagdurugo ang meta na imahen ng Birheng Maria. At isang umaga, nakita na isang bata ang sariling ina na kumakain ng lupa, habang himahalinghing, ang meta'y puti at may himahaplo sa batok na tila hindi nakikita ng iba.
Sa kabila ng lahat, nanatiling tahimik ang mga matatanda ng baryo. Ayaw nilang tanggapin ang totoo. Natatakot silang muling harapin ang kwentong matagal na nilang kinalimutan, ang kwento ng aswang na ginapo sa kadena ng liwanag at ng babae mula sa angkan ng bantay na nagsakripisyo ng anak upang maisara ang daanan. Pero ngayon, ang anak ay muling narito. At ang mundo muli ring binubuksan. Isang gabi, habang si Lando'y nagbabante, nakatulog siya sa tabi ni Ibo. Nang magising siya, wala na ang bata. Napasugod siya sa labas, hawak ang mutya, habang sumisigaw sa gitna ng dilim. Ibo! Ibo! Nasaan ka? Sa gilid ng puno malapit sa ilog, nakita niya ang batang nakaupo. Tahimik ito, nakatingin sa tubig, at may isang bagay na nakalutang sa ibabaw ng ilog. Isang pete na uwak na may meta ng tao. Tumakbo si Lando. Tinakpan niya ang mga meta ng bata, kinuha ito sa bisig, at tumakbo pabalik ng bahay. Pero bago siya makalayo, narinig niya ang isang halakhak, malalim, putol-putol, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. At sa likod ng kanyang pandinig, may bumulong. Malapit na kami, Lando, at ikaw ang magbubukas ng pinto. Hindi na niya alam kung ang halimaw ay nasa labas o unti-unti na ring lumalabas mula sa kanya. Sa mga araw na sumunod, naging mas mahirap para kay Lando ang magtiwala. Hindi lang sa paligid, kundi pati sa mga taong malapit sa kanya. May kung anong hindi niya may paliwanag na pakiramdam. Isang bigat sa dibdib na hindi dulot ng tokot sa halimaw, kundi ng isang mas malalim na pagdududa. May itinatago ang isa sa kanila. Laging tahimik si Pido nitong mga huling araw. Hindi na siya tulad ng dati, hindi na gaanong nagbibiro, hindi na madaldo. Kapag tinatanong ni Lando kung ayos lang siya, palagi lang itong tumatango at nag-iiwas ng tingin. Kahit sa kanilang pagsasanay, tila may laging humahad lang sa galaw niya. Minsan, nahuli ni Lando si Pido na kausap si Mang Ete sa gitna ng gabi, kabulong, at nang mapansin nila ang kanyang pagdating, bigla silang natahimik. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Lando. Wala, sagot ni Mang Ete. Mga lumang ritual lang. Pero hindi naniwala si Lando. May bahagi ng puso niya na nagsisigaw. Huwag kang maniwala. May hindi sinasabi. Isang umaga, habang inaayos ni Lando ang bubong ng kanilang kubo, nadiscover niya sa ilalim ng banig ni Pido ang isang piraso ng balat. Hindi balat ng hayop, kundi balat ng tao. Natuyot na at may sulat sa likod nito. Sa pagbagsak ng 3 buwan, bubukas ang daanan. At ang bantay ay ang susi. Hindi na siya nakatiis. Hinarap niya si Pido. Ano to? Sigaw niya, hawak ang balat. Bakit may ganito ka? Anong ibig sabihin nito? Tahimik si Pido. Tiningnan niya si Lando at sa unang pagkakataon, nakita ni Lando ang isang uri ng lungkot sa mga mata na kaibigan na hindi niya kailanman nakita. Isang lungkot ng taong pinilit tumahimik para sa kabutihan ng iba. Ayaw kong sabihin sa iyo, pero kailangan mo nang malaman. Ano? Huwag kang magalit, Lando. Pero totoo ang sinasabi ng sulat. Ikaw ang susi. Hindi lang si Ibo. Nanleki ang meta ni Lando. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo ng ina mo, hindi lang dugo ng bantay. Dugo rin ng sinumpang lahi. Ikaw ang anak ng liwanag at ng dilim. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi lubusang nasara ang lagusan noon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabuhay pa si Ibo. Ikaw ang tawag ng mga nilalang sa gabi. Harang binuhusan na malamig na tubig si Lando. Ang katawan niya ay nanigas. Napaitres siya. Hindi totoo, yan. Hindi ako isa sa kanila. Hindi ako halimaw. Hindi ka halimaw, sagot ni Pido. Pero bahagi ka ng kapangyarihan na matagal nang gustong baksan ng kadiliman. Lalong gumulo ang isipan ni Lando. Aano nangyaring siya pala ang susi? Aano kung tama si Pido? Aano kung totoo nang bahagi siya ng sampang gusto niyang labanan? Sa gabi ring yun, umalis si Mang Ete. Wala siyang paalam. Naiwan lang ang kanyang baston sa ilalim ng puno. At sa likod ng baston, may sulat na iniwan. Kapag dumating ang oras, huwag mong hayaan ang puso mong manghina. Hindi lahat ng liwanag ay malinis,
At hindi lahat ng dilim ay masama. Piliin mo kung ano ang dapat, hindi kung ano ang madali. Habang nilalabanan ni Lando ang gulo sa kanyang dibdib, unti-unti namang nagbabago si Ibo. Hindi na ito umiyak tuwing gabi. Hindi na rin ito natatakot sa anino. Sa halip, palagi itong nakatitig sa langit, lalo na tuwing lalabas ang buwan. Minsan, habang natutulog si Lando, naramdaman niya may malamig na kamay sa kanyang dibdib. Pagdilat niya, si Ibo'y nakaupo sa kanya, gising at binubulong. 3 araw na lang, darating na siya. Hindi niya alam kung anong mas kinakatakutan niya, ang pagbabalik ng nilalang mula sa dilim o ang posibleng pagkawala ng kanyang sariling anak sa kamay ng kapangyarihang hindi na niya kayang kontrolin. Kinabukasan, pinuntahan niya ang simbahan. Walang tao. Tahimik. Ngunit sa altar, may isang bagay na hindi niya inasahan, ang lumang larawan na kanyang ina, nakapaskil sa pader, kasama ng mga sinasabing niligtas ng simbahan mula sa masasamang espiritu. Ngunit sa likod ng larawan, may nakaukit. Ang bante ay hindi dapat magmahal, dahil ang pag-ibig ang daan ng kahinaan. Napaupo siya sa upuan ng simbahan, nanginginig. Gayon, naiintindihan niya. Kaya siya pinagtatabuyan noon. Kaya siya iniwan. Kaya siya pinagbintangan. Dahil kahit noon pa man, may alam na ang ilan sa katotohanan. Ginamit nila ako, bulong niya sa sarili. Ginawa akong kasangkapan, pero hindi nila sinabi ang totoo. Sa gabing iyon, umulan ng malakas. Sumebog ang bubong ng kapitbahay nila. May kalabaw na tumakbong patungo sa gitna ng baryo at doon biglang nabuwal. Atay. At sa harapan ng bahay nila Lando, isang marka ang biglang lumitaw sa lupa. Isang bilog na may mata sa gitna. Ang parehong mata na nasa mutya ng kabib. Hinawakan ni Lando ang mutya. Mainit ito. Nagsisimula na. Lando, tawag ni Pido mula sa likod. Darating na sila. Hindi lang sila. Pido, sagot ni Lando habang pinipigil ang panginginig ng kanyang kamay. Darating din ako. At sa pagkakataong ito, ako na ang pipili kung sino ako. Ngunit sa ilalim ng bahay, sa pinakailalim na sahig, nagsimulang gumapang ang mga ugat na itim, parang may hinahanap, parang may kinikilala. At sa malayong bahagi ng kagubatan, sa tuktok ng punong matagal ng patay, muling dumilit ang pulang mata ng nilalang. 3 araw na lang. At sa gitna ng liwanag at dilim, isa lang ang kailangang mabuhay. Mabilis ang tibok ng puso ni Lando habang humahakbang siya papunta sa gitna ng gubat ng limbaan. Bitbit si Ibo sa kaniyang likod at hawak sa isang kamay ang mutiyang kabib na ngayoy kumikislap sa bawat hakbang. Hindi na niya iniinda ang sugat sa tuhod na nakuha niya nang dumulas siya sa putik. Hindi na rin niya pinapansin ang buhos ng ulan na halos hindi na siya makahinga. Ang isang bagay lang na malinaw sa isipan niya ay ito na ang wakas ng lahat ng katanungan, lahat ng takot at lahat ng lihim. Sa paligid, ang mga puno'y tila nabubuhay, gumagalaw kahit walang hangin. May mga boses na pabulong, mga bulong na parang tawa, minsan iyak, minsan panawagan. Balik-balik na anak ng dilim. Kasunod niya si Pido, may hawak na sulo at pamalo. Wala nang biro sa bibig nito. Wala na ring pag-alinlangan sa mga mata. Alam nilang pareho. Baka ito na ang huli nilang paglalakad ng magkasama. Pagdating nila sa mismong gitna ng gubat, bumukas ang lupa. Dahan-dahang lumitaw ang isang bilog na altar na gawa sa ugat, bato at lumang mga buto. Sa gitna nito, may isang trono at sa trono'y may nakaupo, isang matandang babae na tila hindi matanda. Ang balat niya ay kulay abo, makintab na parang pinatigas na putik, at ang mata niya ay pulang-pula, nangingislap sa dilim. Siya ang ina ng dilim, ang nilalang na nagngangalang Sianak, ang pinuno ng mga aswang. Nandito na ang anak ko, sabi ng babae, sabay tingin kay Ibo ng ngayoy gising at nakatingin sa kanya. Akin siya, at ikaw, Lando, ikaw ang hinog. Ikaw ang selyo. Ikaw ang kulang. Hindi ako pagmamay-ari ng kadiliman, sagot ni Lando, nanginginig ang boses pero matatag. At lalong hindi mo pagmamay-ari ang batang ito.
Himalakhak si Sianak at sa halakhak niya'y lumindol ang paligid. Mula sa mga anino, nagsilabasan ang iba pang nilalang, mga nilalang na may matang pulang nagniningas, katawan ng tao pero may pakpak, may balahibo, may buntot na parang sawa. Biglang nagliyab ang sulo ni Pido. Sumigaw ito, gayon na, Lando, ilabas mo ang liwanag. Hinugot ni Lando ang mutya at itinaas ito sa air. Sumiklab ito ng baghaw na apoy, at sa isang iglap, harang pumutok ang paligid ng liwanag na halos hindi matignan. Tumilapon ang ilan sa mga nilalang. Napaetras si Sianak, pero hindi pa tapos. Bumangon si Sianak mula sa trono at lumutang sa air. Mula sa kanyang katawan, lumabas ang mga aninong parang ulap, bumalot sa paligid, tinatakpan ang liwanag ng mutya. Hindi sapat ang liwanag mo, Lando, anya, dahil kalahati mo, sa akin. Napatigil si Lando. Sumakit ang ulo niya. Mga alaala ng kanyang pagkabata, ng kanyang ina, ng gabi ng sunog, lahat ay bumalik, lahat ay parang sinasakal siya. Naging isa kang bante, pero nilikha ka bilang tulay. Lumapit si Pido at hinawakan siya sa balikat. Lando, huwag kang maniwala. Alam ko kung sino ka. Hindi ka nila hawak. Hindi ka nila kayang gamitin kung hindi mo sila papayadan. Napaluhod si Lando, pero hindi siya bumitaw sa mutya. Sa halip, inilapit niya ito sa dibdib ni Ibo. At doon nagsimulang lumiwanag ang bata. Hindi mata, hindi balet, kundi mismong loob. Mula sa kanyang puso, lumabas ang baghaw na liwanag na malinis, tahimik at matapang. Si Ibo hindi lamang anak ng dilim. Isa rin siyang tagapagdala ng balance. Nagngalit si Sianak. Hindi siya dapat magkaroon ng kapangyarihan sa liwanag. Sinugod niya si Lando, lumipad pababa na parang isang buwitre. Ang kamay ay may mga kuko na parang bakal. Ngunit bago siya makaabot, tumalon si Pido at hinarangan ang atik, gamit ang sarili niyang katawan. Isang iglap, isang sigaw, isang pagbagsak. Pido, sigaw ni Lando, lumuhod sa tabi ng kaibigan. Duguan ito. Nakangiti pa rin, kahit namumutla. Bulong ni Pido, kaya mo yen. Hindi kita iniwan noon, at hindi rin kita iiwan ngayon. Hawak ang katawan ng kaibigan. Tumayo si Lando. Hindi na siya ang Lando na takot. Hindi na siya ang Lando na pinagdududahan ang sarili. Siya na ngayon ang bante, hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili. Itinaas niya muli ang mutya. Ngunit sa pagkakataong ito, pinagsama niya ang liwanag ng mutya at ang lakas ng puso. Isang putok ng enerhiya ang lumabas mula sa kanya at kay Ibo. Kumalat ito sa paligid. Winasak ang mga anino, sinilaw ang nilalang ng dilim. Si Sianak ay nagsimulang sumigaw, unti-unting natutunaw sa liwanag. Hindi pa ito tapos. Hindi ako mawawala hanggat may dilim sa puso ng tao. At saka siya nawala, kasama ang mga nilalang, kasama ang ulap, kasama ang boses. Tahimik, ulan lang ang naririnig. Si Lando, nakaluhod, yakap si Pido na wala ng hininga. Si Ibo, nakaupo sa tabi nila, tahimik na tumutulo ang luha. Akala ni Lando, tapos na. Pero habang papalabas sila ng gubat, may isang nilalang na tumambad sa landas. Isang babae, mukhang tao, may dalang sanggol. Lando, bulong ng babae, hindi ikaw ang huling bante. At hindi lang isang bata ang anak ng dilim. At sa kaniyang kamay, isa pang mutya. Kulay pula. Tumigil si Lando. Tumingin kay Ibo. Tumingin sa langit. Ang digmaan ay hindi pa pala tapos. Nagsisimula pa lang. Tahimik ang daan pauwi. Wala na ang mga anino. Wala na ang ugong sa hangin, ang bulong sa dilim. Pero ang puso ni Lando ay mabigat, higit pa sa anuman. Nakaupo siya sa tabi ng maliit na hukay sa likod ng lumang bahay ni Mang Tino, kung saan inilibing nila si Pido, ang tanging kaibigan niyang naniwala sa kanya hanggang huli. Walang sermon, walang dasal. Isang simpleng beto lang bilang tanda sa puntod nito, may nakaukit na mga salitang siya mismo ang nagsulat, para sa kaibigang hindi kailanman umetras. Tahimik na lumapit si Ibo, hawak pa rin ang baghaw na mutya. Wala itong imik,
Pero tumabi siya kay Lando at sabay silang tumingin sa langit. Maliwanag ang araw, parang wala lang nangyari. Pero sa loob nila, may sugat na hindi madaling magilom. Bakit siya ang nawala? Mahina pero malinaw ang tanong ni Ibo. Hindi agad nakasagot si Lando. Napakagat-labi siya. Gusto niyang sabihin na parte, yon ang kapalaran, na may dahilan ang lahat. Pero hindi niya kayang bikasin ang kahit anong kasinungalingan sa batang ito. Kaya tumango lang siya. Dahil minsan, Ibo, ang kabayanihan ay hindi sigaw. Tahimik ito. At masakit. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Wala ng mga nawawalang bata. Wala ng alingas-ngas ng nilalang sa gabi. Pero may nararamdaman pa ring lungkot ang ilan. Kahit hindi nila alam kung bakit. Para may umalis na hindi nila kilala. Pero mahalaga. Si Lando, bumalik sa pagiging mangingisda, pero hindi na siya ang dating Lando. Sa tuwing sumasagwan siya, dala niya ang mutya sa isang supot na tela, laging kasama, laging paalala. Minsan, may mga batang lalapit sa kanya habang inayos niya ang lambat. Magtatanong kung totoo ba ang mga aswang, kung may diwata ba talaga, kung totoo bang may taong kayang magsalba ng buong baryo. Ngumingiti lang si Lando. Mas totoo ang kabutihan, sagot niya, kapag pinili mo ito kahit mahirap. Dumating ang panahon na unti-unti nang natutong magsalita si Ibo. Hindi na rin siya takot matulog mag-isa. Pero gabi-gabi, bago matulog, tinatawag pa rin niya si Pido, mahina, parang bulong sa hangin. At minsan, sa katahimikan ng gabi, tila may sumasagot sa hangin, isang pamilyar na tawa, o hini ng ibon na tila may nakatagong mense. Isang araw, habang naglilinis si Lando ng bangka, may dumating na matandang babae. Payet, may balabaw, at may dalang baston. Di siya taga roon. Pero may aura siyang kakaiba, hindi nakakatekot, pero malalim. Lando, sabi ng babae, kilala kita. Kilala ko rin ang pinagmulan mo. Napakunot no si Lando. Sino po kayo? Isang tagabante. Matagal ko nang inaabangan ang oras na to. Yung gayarang sinimulan mo, hindi pa tapos. At yung mutya sa iyo, ay isa lang yan sa 7 piraso. Nanleki ang meta ni Lando. 7 mutya, tumango ang matanda. Bawat isa, binabantayan ng mga piniling tagapagmana. Isa ka na roon. At si Ibo, hindi lang basta anak ng dilim. Isa siyang tulay ng 2 mundo. Saglit na katahimikan. Tumingin si Lando sa direksyon ng bahay, kung saan naglalaro si Ibo, masaya, inosente. Ayaw na niyang ibalik ang bata sa panganib. Pero alam niyang hindi niya ito matatakasan. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Kapag handa ka na, maglalakbay ka. Hahanapin mo ang iba. Bubuin ang 7 mutya. At sa wakas, haharapin mo ang tunay na pinuno ng kadiliman. Hindi sumagot si Lando. Napetingin siya sa dagat, sa alon, sa malayo, parang naghahanap ng sagot na alam niyang hindi agad niya makikita. Pagbalik na matanda sa gubat, naiwan si Lando na parang mas maraming tanong kaysa sagot. Pero kakaibang gayon. Hindi na siya takot. Hindi na siya nag-iisa. Gabi na. Nakatulog si Ibo sa sahig. Yakap ang isang perasong kahoy na nililok ni Pido noon. Nakaupo si Lando sa harap ng maliit na apoy. Hawak ang mutya, at ang lumang alon ng alaala sa kanyang isipan ay parang nagsasalita. Naalala niya ang unang gabi kung kailan siya tinawag ng kadiliman. Naalala niya ang apoy, ang sigaw ng kanyang ina, ang takot sa puso ng batang siya. Naalala niya kung paanong paulit-ulit siyang iniwan, tinanggihan, pinagtawanan. Pero ngayon, hindi na siya biktima ng nakaraan. Tumayo siya, nilapitan si Ibo, at marahang tinakpan ng kumot ang bata. Pagkatapos, isinabit niya ang mutya sa peko sa dingding, diretso sa tapat ng pintuan. Isang paalala, isang pangako, isang paanyaya sa muling pagtindig. Dahil sa mundong punang dilim, ang liwanag ay hindi laging malakas. Minsan, ito'y isang simpleng tao lang, sugatan, tahimik pero piniling lumaban. At minsan, ang tunay na bayani ay yung handang maging ilaw sa dilim ng iba.
Kahit hindi niya alam kung kailan darating ang susunod na panganib o saan siya dadalhin ng mutya, alam na ni Lando ang isang bagay. Ang liwanag ay hindi palaging makikita, pero palagi itong nararamdaman kapag may isang taong handing ipaglaban ito. At doon, sa dilim ng gabi, habang tahimik na umihip ang hangin mula sa dagat, parang may boses na bumulong sa kawalan. Hindi lahat ng anino'y kalaban minsan. Ito'y paalala kung gaano kalakas ang liwanag sa puso mo.